This is Mommy Sarah. Welcome to my mini vlog. So welcome na naman nga sa panibagong hiram na buhay na ito. Samahan nyo kami sa New Year's celebration na ito. Tara na, let's go! So yes nga guys, another day, another video na naman nga. At for today's video, ito ang ganap namin nung umaga ng December 31 bago ang New Year's Eve celebration. Pasabog ang mga eksena nitong umaga na ito dahil pagkagising ng persona na ito, marami na namang hanash at kaganapan. And of course, kaya tayo nagkakaganito. O, tingnan mo na, nakikita mo yan, talaga namang nagsisipag-sipagan ng Inday Sara ninyo dyan. So, nandito tayo sa bahay ni Tita Shirley kasi nga magpe-prepare kami ng kakainin sa pananghalian sa bahay nila Kuya JR. And of course, atake ang buong pamilya dahil nagtulong-tulong talaga sa mga kaganapan na ito. Andyan si Jeff, si Mami, si Tita Shirley, si Tyron, lahat gumagalaw sa mga eksena na ito, pati ang mga bata dahil naghahabol tayo ng oras. And of course, itong si Max na yan, nakikita nyo yan, very good yan. Talagang pinahabol-habol pa ako niyan sa labasan dahil yan ay nakatakas na naman. Kaya naman, pagbalik natin, dire-diretso tayo sa mga gawain natin dito sa bahay. So, of course, binidyohan ko dito sa Jeff kasi nga gagawa siya ng pork dinakdakan. Sabi ko, paano mo ginagawa yan? Papanoodin ko para malaman ko yung diskarte mo. Kung paano mo niluluto yung masarap mong dinakdakan. Alam nyo naman guys, ang dinakdakan, masarap ng pang-ulam, masarap pa yung pampulutan. Kaya ito, tinikman talaga natin na yan. Talagang manamit man talaga siya dahil. So, ito na nga si Janine. Galing siya sa SM dahil may mga binili siyang mga kailangan natin na mga bagay-bagay. And ito naman, sabi ko nga, mag-aasikaso na dahil pupunta na kami sa bahay nila Kuya JR. Alam nyo guys, pag mga ganitong oras kayo na malengke, talagang saksakan na ng tao yan sa loob ng palengke dahil rush hour na yan pag December 31. Ganyan talaga ang atake. So ito na nga, on the way na kami sa bahay ni Kuya JR. So ito na nga guys, nakadating na tayo sa bahay ni Kuya JR at ni Ate Ellie. So ngayon nga, ayan na, binabasbasa na ang bawat sulok ng bahay. Sabi nga nila, a house is built by hand, but a home is built by heart. At siguradong puno ng pagmamahal ang tahanan na ito. So watching them today, hindi mo maiwasang ma-inspire. Kasi ang ganda ng house nila eh. So yung this house is a testament of their hard work, faith, patience, and yung bawat sulok, bawat pader may kwento ng pagsisikap. So simple lang yung selebrasyon, pero punong-puno ng tawanan at pagmamahal kasama ang pamilya at ang malalapit na kaibigan. So may this home be filled with endless blessing, peace, and of course, congrats kay Ate Ellie and kay Kuya JR. Napakabongga ng inyong balor. So eto na ang mga kaganapan namin nitong tanghali na ito. So nakikita nyo naman kung gaano kaganda yung bahay naman, 'di ba? Of course. So dito mo makikita yung pagsisikap nilang mag-asawa na nabuo nila yung ganito kagandang bahay. So after nun guys, pabalik na kami sa bahay. Dahil maglilinis pa tayo, mag-aasikaso pa tayo at marami pa tayong kaganapan at may pahabol na regalo kay JK galing kay Ninong Allen niya. So ngayon naman dumating si MJ at sabi ni MJ dadalhin niya ang kids sa new one. So dahil nga si Ate Sky ay nagpaiwan sa bahay nila Kuya JR ni Ate Ellie, si JK lang ang kasama namin dito sa new one para makabili ng laruan. And of course, ibinili na din ni Tito MJ si Sky ng gusto niyang gift sa kanya, which is yung raketa and yung ping pong ball. O after nun, dumiretso na kami dito kila Kuya, sa bahay nila Kuya, dahil dito kami magse-celebrate ng New Year's Eve. So ganito na ang mga pasabog at mga kaganapan namin nitong gabing ito. So gabi na to guys, yes, malapit na, ilang oras na lang at mag-January 1 na. Kita naman ninyo ako dyan, talaga naman haba naman tayo nagluluto ay nagsusubo din tayo dahil medyo gutom na tayo dahil nga nakasanayan na nakakain lang tayo pag alas 12 na. So sabi nga nila, ang bagong taon ay parang isang blankong libro na may 365 na pahina. Siguraduhin nating maganda ang isusulat natin sa bawat araw. Hindi man laging perpekto, basta't may pag-unlad sapat na yon. So marami din tayong life lesson sa nitong mga nakalipas na taon. Alam nyo, isa na yung hindi mo kailangan magmadali.
Totoo yan. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil sa bawat pagsubok na dinaanan natin itong 2025 ay hindi dekorasyon lang. Ito ay humubog sa atin para maging mas matatag ngayong bagong taon, which is 2026. So, syempre sa dulo ng bawat taon, mapagtatanto mo na hindi ang material na bagay ang mahalaga, kundi ang taong kasama mo sa lamesa. A house is built with wood and stone, but a home is built with love and shared dreams. Bitawan ng mga bagay na nagpabigat sa atin sa nakaraang taon, parang fireworks sa langit. Hayaan nating magningning ang ating mga pangarap at hayaan tangayin ng usok ang lahat ng sakit at lungkot. So, bagong taon, bagong pag-asa para sa ating lahat. The best project you ever work on is you. Ngayon taon, piliin mo naman ang sarili mo. Maging mabuti sa sarili, maging mapagpasalamat, at huwag matakot magsimula muli. Ending the year with grateful heart. Thank you 2025 for the lesson, the tears, and the endless laughter. Tonight, we celebrate how far we come. Ready for the new adventure, new goals, and more memories to capture. Happy New Year, world! Let's make 2026 count.